Mayor Vico, posibleng masuspendi dahil sa ginawa nito. Umiingay sa social media ang usap-usapan tungkol sa posibilidad na masuspendi si Vico Sotto. Matapos lumabas ang balitang submitted for resolution na ang disqualification case laban sa kanya sa Commission on Elections o COMELEC. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ng mga netizens at ilang residente ng Pasig hinggil sa magiging kapalaran ng alkalde. Ayon sa mga dokumentong inilabas kaugnay ng pagdinig na isinagawa ng hearing officer na si Attorney Ronald Santiago, na isumiti na para sa resolusyon ng kaso noong Enero 5, 2026. Nakasaad din sa minutes of meeting na inaatasan ng magkabilang panig na magsumite ng kani-kanilang pleading sa pamamagitan ng email dahil tapos na ang pagdinig at hinihintay na lamang ang desisyon. Matatandaang naghain ng disqualification case ang dating empleyado na si Vic Baral 3 araw bago ang halalan noon Mayo 2025. Sa kanyang affidavit complaint, inakusahan niya ang alkalde ng paglabag umano sa Section 261 at ng Omnibus Election Code, partikular na may kaugnayan sa vote buying. Kaugnay ito ng umano'y pamamahagi ng scholarship allowance sa mga estudyante ilang araw bago ang election. Habang nang umiinit ang diskusyon, dito tuluyang na-reveal ang sentro ng kontrobersya. Ang alegasyon sa klaw ng election ban ang pamamahagi ng scholarship assistance at maaari raw itong maituring na vote buying. Ito ang pangunahing batayan ng reklamo laban sa alkalde, na ngayon ay nasa kamay na ng COMELEC para sa final na pasya. May ilang netizens ang nagtanong kung bakit kinakailangan pang pag-usapan ito. Gayong nanalo naman si Mayor Vico sa eleksyon at natalo ang kanyang katunggali na si Sara Diskaya. May mga nagsasabi ring tila matagal na raw dapat na isara ang isyu dahil tapos na ang halalan at malinaw ang naging resulta. Samantala, may mga nagbabanggit din ng overspending case na isinampa umano ng kampo ni Sotto laban sa kanyang nakalaban. Dahil dito, may haka-hakang sinasabing diversion lamang ito upang hindi pagtuunan ng pansin ang disqualification case. Gayunpaman, wala pang malinaw na desisyon o pahayag ang COMELEC hinggil sa alinman sa mga kasong ito. Sa panig naman ni Mayor Vico, una na niyang pinabulaanan ang alegasyon. Aniya, may clearance mula sa COMELEC ang pamamahagi ng scholarship assistance bago pa ang March 24. At iginiit niyang regular na programa ito ng lungsod at hindi bahagi ng anumang vote buying scheme. Para sa kanyang kampo, malinaw umano ang legal na basehan ng kanilang ginawa at wala silang nilabag na batas. Habang hinihintay ang resolusyon, patuloy ang spekulasyon sa publiko. May mga naniniwalang dapat lamang umanong hayaang umusad ang proseso at hintayin ang formal na desisyon ng COMELEC bago maglabas ng conclusion. Sa huli, ang magiging pasya ng komisyon ang magsisilbing linaw sa isyong ito at magtatakda kung may magiging epekto ba ito sa panunungkulan ng alkalde. Sa ngayon, nananatiling haka-haka ang posibilidad ng suspensyon hanggat wala pang final na desisyon ng COMELEC.